Napakaraming nag-email sa akin at karamihan nga ay hindi ko na nare-reply dahil na rin sa pagka-busy ko sa trabaho. Pero consistent naman tayo sa paggawa ng mga daily updates or video na may kinalaman sa mga OFW or mga Filipino abroad. At karamihan sa mga nag-email ay nagre-request lang naman sila ng sworn statement form as requirements sa pagkuha ng OEC na kasalukuyang pa rin nasa list of requirements ng POA or ng DMW kapag kukuha ka ng OEC, kagaya ng insurance. Pero guys, hindi na kailangan ang mga yan sa pagkuha ng OEC sa POA. Dahil ang mga requirements na lang ngayon sa pagkuha ng OEC sa POA ay photocopy at original ng inyong valid passport, ng inyong valid visa at ng inyong Polo verified contract galing sa Polo office sa ibang bansa kung saan kayo nagtatrabaho. Doon naman po sa mga dati hindi dokumentado o kaya ay babalik sa pagiging OFW, subalit may iba na po silang mga trabaho o iba na silang mga amo, meron po tayong kaunting prosesong pagdaraanan. Ito po ay pupunta kayo sa pinakamalapit na opisina ng Department of Migrant Workers, i-update po yung inyong online account, at pagkatapos ay hihingian po kayo ng at least tatlong dokumento. Valid na passport, yes, valid na work visa at work permit, o kaya ay work permit, at pangatlo po yung verified na employment contract na inyo pong babalikan or ipagpapatuloy na trabaho. yes. Yun lamang po. Para lang yan sa mga OFW na may mga employment changes kagaya ng mga nag-change employer, nag-change job site, nag-change company name, nag-change position, at yung mga babae na nag-change ng marital status from single to married na napalitan ang apelyido sa visa, passport at kontrata. At yung mga OFW na galing sa visa sa ibang bansa na naging employment visa. Kung isa kayo sa mga nabanggit ko ay yung tatlong mga requirements lang ang kailangan nyo sa pagkuha ng OEC. Hindi na ngayon kailangan ng sworn statement at lalo na ang insurance dahil matagal na yang inalis. At ang bago nga ngayon is kapag nagpa-verify ka ng kontrata sa Polo office sa ibang bansa, ay na-update na ang OEC mo sa iyong PAPSBAM account. Kaya kapag napansin nyo na updated na ang inyong OEC sa inyong PAPSBAM account at ready to print na ito, ay hindi nyo na kailangan pa pumunta mismo sa POA. Dahil kailangan nyo lang ito ipaprint. Just in case man naabutan ng expiration ang na-acquire or na-generate na OEC sa inyong PAPSBAM account, ang gagawin nyo lang is mag-reacquire ng panibagong OEC after na ma-expire ito. Hindi kayo makakapag-reacquire ng panibagong OEC gamit ang PAPSBAM account nyo kapag still valid pa yung na-generate na OEC. Dahil yung ibang mga OFW ay nag-aalala na malapit na yung flight nila pero aabutan ng expiration yung kanilang OEC. Pero guys, kapag dikit na sa flight nyo ang mismong expiration ng OEC, ay pwede naman kayo dumaan sa POA desk na matatagpuan nyo sa loob ng NAIA at bukas sila 24/7. At pwede kayo magpa-reprint ng inyong OEC exemption sa kanila. Sasadya lang kayo sa POA or sa mismong opisina ng POA kung hindi pa updated ang inyong OEC sa inyong PAPSBAM account after yung makapag-verify. Dala yung tatlong requirements na nabanggit ko kanina. Sa mga OFW naman na dati nang may OEC at nakapag-acquire na ng OEC exemption na hindi naman nagpalit ng employer at wala namang any employment changes, ay hindi na required ang panibagong Polo verified contract. Kailangan nyo lang mag-acquire ng OEC exemption sa inyong PAPSBAM account. Yung pangatlo po yung tinatawag nating balik manggagawa o returning workers, no? Ito pong balik manggagawa, sila po yung dati nang nagtrabaho sa abroad, meron po silang valid employment contract at nagbakasyon lang panandalian sa Pilipinas at muli pong babalik sa kanilang employers, no? Sila po ay mga OEC exempt. Kung kayo naman po ay balik manggagawa, online na po ito. Kung babalik po kayo sa inyong dating pinagtatrabahuhan, meron na pong tinatawag na OEC Exemption Certificate na inyo na pong makukuha sa sarili ninyong online account sa Department of Migrant Workers. Hindi nyo na po kailangang pumunta dito sa amin dahil dire-diretso po yung pagkuha ng OEC sa inyong online account. Sa mga nagtatanong naman kung paano daw ba yung mga first time na uuwi sa Pilipinas,
Eto guys, para sa kompletong explanation. Guys, eto ang mahalaga na kapag na-deploy kayo sa ibang bansa as documented OFW, ay hingin nyo sa inyong agency ang password at email address ng inyong PAPSBAM account na ginamit nila sa pagkuha ng inyong OEC kung sila ang gumawa. Dahil kagaya dito sa bagong katrabaho namin, nakakarating lang galing sa Pilipinas na dumaan sa Manpower Agency at sa DMW, binigay sa kanya ng kanyang agency ang papel kung saan nakasulat ang kanyang e-registration at email at password ng kanyang PAPSBAM account kung saan kinuha ang kanyang OEC. At dahil nga nalaman niya na ako ang gumawa ng mga PAPSBAM account ng mga kasama ko dito, ay binigay niya sa akin ang email address at password ng kanyang PAPSBAM account para i-check ko daw ang kanyang record. At nung naglogin ako sa kanyang PAPSBAM account ay okay naman lahat ng kanyang record. At makikita din ang kanyang deployment date dyan sa gilid sa My Contract. At tiningnan ko rin ang kanyang OEC na daladala niya galing sa Pilipinas papunta dito sa Dubai. At sa pamamagitan ng kanyang pahintulot ay in-acquire namin na OEC exemption ang kanyang PAPSBAM account at nakapag-acquire kami or nakakuha kami ng kanyang OEC exemption. At makikita sa na-acquire namin OEC sa kanyang PAPSBAM account ay parehong-pareho sa OEC na dala-dala niya nung pumunta siya dito sa Dubai. Ang kanyang pangalan, passport number, contract duration at ang agency. At sa baba naman ng agency niya is ang principal or ang employer namin dito sa ibang bansa. At sa baba naman ay nakalagay na exempted. Ito ang tanong ng karamihan, kung kailan pa daw ba mapaverify na kontrata kung first time na uuwi sa Pilipinas, kung dati ng documented OFW at nakapag-acquire na ng OEC exemption. At wala namang pagbabago sa kontrata or employment status. Ang sagot guys ay hindi na, as long as nakapag-acquire na kayo ng OEC exemption, ay hindi na required ang panibagong Polo verified contract. Dahil pinakita ng panibago namin kasamahan o katrabaho dito na mayroon na siyang dalang Polo verified contract na binigay sa kanya sa Pilipinas galing dito sa Dubai na verified ng Philippine Embassy. Kaya may record na siya sa DMW sa Pilipinas at Polo dito sa Dubai. At ilalagay ko din sa description ng video na ito ang announcement ng Polo Dubai at ng Polo Abu Dhabi na nagsasabi na hindi na required magpa-verify ng panibagong kontrata kung nakapag-acquire na ng OEC exemption at babalik lang din sa parehong employer. Para mabasa nyo at para may idea din kayo. But, don't get me wrong guys, dahil alam ko may magre-react na naman. Hindi ako against sa Polo verified contract, kaya kung ano ang pinapatupad sa bansa, kung nasaan kayo, kung kailangan magpa-verify na kontrata, kung first time nyo uuwi sa Pilipinas, ay kailangan nyo magpa-verify. Dahil mas maigi nga magpa-verify kayo sa unang uwi nyo. Dahil sinasagot ko lang ang mga OFW na nagtatanong, lalo na't mga hindi pinapayagan ng mga employer nila na lumabas sila para magpa-verify na kontrata or pumunta sa Philippine Embassy. May mga OFW naman na kailangan pang bumiyahe ng 12 oras at yung iba naman ay kailangan sumakay ng eroplano para pumunta sa Polo Office para lang makapag-verify. Pero isa lang guys ang pinakasigurado na kapag nakapag-verify na kayo dati ng kontrata at babalik pa rin kayo sa parehong employer at walang any employment changes, ay hindi nyo na kailangan pa magpa-verify ng panibagong kontrata kada uwi nyo. Dahil pwede na kayong mag-acquire ng OEC exemption sa inyong PAPSBAM account. At kung hindi naman kayo marunong mag-acquire ng OEC exemption, ay pwede kayo pumunta sa pinakamalapit na POA office sa lugar nyo or dumaan kayo sa POA desk na matatagpuan nyo sa loob ng NAIA. Pero kagaya sa may mga employment changes na galing sa visa, nag-change employer, nag-change job site, nag-change company name kahit pareho pa rin ang owner, nag-change position at yung mga nagpalit ng apelyido sa kanilang passport, visa at kontrata. Required kayo guys magpa-verify na kontrata sa Polo Office bago kayo uuwi sa Pilipinas. Huwag na huwag kayong uuwi na walang dalang Polo verified contract kung ayaw nyo magkaproblema sa pagkuha ng inyong OEC. At inuulit ko guys na walang contract verification sa Pilipinas. Lagi yan sa Polo Office sa ibang bansa. Sa mga exempted naman sa OEC at nakapag-acquire na ng OEC exemption, lagi nyo lang guys dadalhin ang inyong valid printed contract sa tuwing magbabakasyon kayo sa Pilipinas, just in case man hanapin ito sa inyo. At sa mga hindi naman marunong mag-acquire ng OEC exemption online,
ay meron akong video tutorial na ilalagay ko sa description ng video na ito para may guide kayo. So ayun guys, sana may nakuha kayong idea at sana nakatulong ang video na ito sa inyo. At sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe my YouTube channel and please click the notification bell para lagi kayo updated sa mga upcoming videos na gagawin ko tungkol sa mga updates sa ating mga OFW. Mula dito sa Dubai, maraming salamat. See you next time.